Sa masikip at maingay na kalsada ng Divisoria, sa puso ng Maynila, may isang batang lansangan na nagngangalang Boyet. 16 years old, at bihasa sa pag-shine ng mga sapatos, salamat sa kanyang tiyo Ramon na nagturo sa kanya ng tabahong ito noong siya'y 9 na taon pa lamang. Ang araw ni Boyet ay nagsisimula sa pagdampot ng kanyang munting kahon ng gamit sa shoe shine, na naglalaman ng ilang piraso ng basahan, bote ng polish, at isang lumang brush. Sa kanyang paboritong pwesto malapit sa simbahan, nag-aabang siya ng mga parokyana. Sa kabila ng kahirapan, ang ngiti ni Boyet ay hindi kailanman nawawala. Para sa kanya, ang bawat pares ng sapatos na kanyang pinapakintab ay isang pagkakataon hindi lamang para kumita kundi para makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Isang maalinsangang hapon, habang hinihintay ang susunod na customer, isang matandang lalaki ang lumapit, suot ang mga lumang sapatos na puno ng alikabok at gasgas. "Magandang hapon iho," bati ng matanda, ang kanyang tinig ay mabagal at mahinahon. "Maaari mo bang i-shine ang aking mga sapatos? May mahalaga akong pupuntahan bukas." Tumango si Boyet at ngumiti. "Opo manong, maupo po kayo dito," sabay turo sa maliit na upuan tabi ng kanyang kahon. Sinimulan niyang linisin ang sapatos ng matanda, isang ritual na sanay na siya. Habang abala si Boyet, nagtanong ang matanda, "Ilang taon ka na bata? Bakit hindi ka na nag-aaral?" 16 po manong, tugon ni Boyet. "Wala po akong pang-aral manong." Sa bawat paghagod ng brush sa sapatos, sumasalamin ang kanyang pangarap na balang araw ay makabalik sa pag-aaral. "Mahirap ang buhay no," anang matanda, tinitingnan ng masigasig na bata. "Opo, pero ayos lang po. Sanay na po ako," sagot ni Boyet, ngunit sa kanyang isipan, umaasa siyang ang bawat araw ng pag-shoe-shine ay magbubukas ng bagong oportunidad para sa kanya. Habang pinagmamasdan ng bata, naramdaman ng matanda ang isang kurot sa kanyang puso. "Magaling kang bata Boyet, matyaga at masipag. Sana'y maraming biyaya ang dumating sa iyo," aniya, puno ng paghanga. "Salamat po manong. Ginagawa ko lang po ang makakaya ko," sagot ni Boyet, na ngayon ay nagsimulang mag-apply ng polish sa sapatos. Ang bawat kislap ng sapatos ay parang kislap din ng pag-asa sa kanyang mga mata. Natapos ang pagpapakintab, at nang iniabot ng matanda ang bayad, may kasama itong kaunting extrang tip. "Para sa sipag mo iho. Ituloy mo lang ang magandang ginagawa mo." Napuno ng pasasalamat ang puso ni Boyet. "Maraming salamat po manong. Ingat po kayo." Habang naglalakad palayo ang matanda, naiwan si Boyet na nakatingin sa mga sapatos na kanyang pinakintab. Sa munting mundo niya sa kalsada ng Divisoria, alam niyang ang bawat kinang ay isang hakbang palapit sa kanyang mga pangarap. Sa pagbubukang liwayway, habang tumatagos ang mga sinag ng araw sa mga sanga ng puno sa liwasang tinutulugan ni Boyet, isang matinding gutom ang naramdaman niya sa kanyang sikmura. Sa kanyang munting supot, may natitira pa siyang isang piraso na tinapay, tanging pagkain niya sana para sa buong araw. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, pinagmasdan ni Boyet ang tinapay. Dama niya ang bawat hibla ng kanyang pagod na mga kalamnan mula sa maghapong pagtatrabaho kahapon. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, napansin niya ang isang matandang babae na marahan na naglalakad sa kanyang direksyon. Namumutla, may mga guhit ng pagtitiis sa kanyang mukha, at ang mga mata niya ay tila humihiling ng kaunting awa sa mundo. Napansin ni Boyet ang pagtigil ng matanda malapit sa kanya, humihingal at nakaupo sa isang bato. Banaag sa kanyang mukha ang matinding kapaguran at gutom. "Hindi po ba kayo kumain lola?" ang malumanay na tanong ni Boyet, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Nako iho, ilang araw na akong umaasa sa kaunting biskwit. Hirap na akong maghanap ng makakain," mahinang tugon ng matanda, ang boses ay nanginginig sa panghihina. Sa pagkarinig nito, nadama ni Boyet ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang ang gutom ay isang mabigat na kaaway, lalo na sa katulad niyang batang lansangan. Ngunit sa kanyang puso, may umusbong na pagnanais na tumulong, kahit na ang ibig sabihin nito'y kumalam ang sikmura niya sa araw na iyon. "Lola, may tinapay po ako dito. Sana'y tanggapin ninyo. Mas kailangan ninyo ito kaysa sa akin," ani Boyet habang iniaabot ang kanyang huling piraso ng tinapay sa matanda. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang narinig at nakita. "Iho, paano ka? Ikaw din ay nagugutom," sagot ng matanda, ang mga matay lumuluha sa pagtataka at pasasalamat. "Okay lang po ako lola. Bata pa po ako at malakas.
Makakahanap po ako ng ibang paraan para kumita. Pero kayo po, kailangan ninyo ito ngayon, paliwanag ni Boyet, ang kanyang tinig ay puno ng katatagan. Tumango ang matanda, at tinanggap ang tinapay. Salamat iho. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo ngayon. Sana'y pagpalain ka ng may kapal, sabi niya, habang dahan-daang kinakain ang tinapay. Nang mga sandaling iyon, bagamat ramdam ni Boyet ang kalam ng kanyang sikmura, isang mas malalim na kasiyahan ang umalipan sa kanya. Ang makatulong sa kapwa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan, ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na ligaya. Habang pinagmamasdan ni Boyet ang matandang unti-unting lumalakas sa pagkain ng tinapay, naramdaman niya ang isang mahiwagang damdamin ng pag-asa at koneksyon sa mundong kanyang ginagalawan, isang munting liwanag sa gitna ng mga pagsubok. Kasabay ng paghupa ng hangin sa parke kung saan nagpapahinga si Boyet at ang matandang babae, isang kakaibang liwanag ang unti-unting nakita sa paligid. Napansin ni Boyet ang pagbabago sa anyo ng matanda. Ang mga wrinkles sa mukha ay naglaho, at siya ay naging isang napakagandang dalaga. Ang suot niyang luma at maruming damit ay nagbago rin, naging isang makintab at makulay na kasuotan na tila ba'y hinabi mula sa mga sinag ng araw. Napalunok si Boyet, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lola, ano po, paano, nauutal niyang tanong, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Ang matanda, ngayon ay isang engkantada na nagngangalang Liwayway, ngumiti ng mapagmahal at inilahad ang kanyang kamay. Huwag kang matakot Boyet, ako si Liwayway, isang engkantada mula sa kaharian ng liwanag at kagandahan. Naparito ako sa iyong mundo upang magmasid at matuto, ngunit ako'y nanghina at nangailangan ng tulong. Si Boyet, bagamat naguguluhan, ay nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Ang takot ay unti-unting napalitan ng kuryosidad. Engkantada po kayo, totoo pala ang mga kwento ni Lola tungkol sa inyo, aniya, ang kanyang boses ay halo ng kaba at paghanga. Si Liwayway, na ngayon ay kumikislap sa ilalim ng araw, ay tumango at ngumiti. Oo, Boyet, at naparito ako sa iyo ngayon hindi lamang bilang isang nilalang na nangangailangan ng tulong, kundi bilang isang saksi sa iyong kabutihan at malasakit. Bihira na ang katulad mo sa panahon ngayon. Po, hindi naman po ako gumawa ng kakaiba. Ginawa ko lang po ang tama, sagot ni Boyet, ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa kumikinang na anyo ng engkantada. Si Liwayway, lumapit pa lalo kay Boyet at nagsalita. Boyet, ang paggawa ng tama sa gitna ng kahirapan ay ang tunay na kabayanihan. Ang iyong simpleng gawa ng kabaitan ay malaking bagay para sa akin at sa lahat ng nakakakita. Bilang pasasalamat, nais kong magbigay ng regalo sa iyo. Si Boyet, hindi pa rin makapaniwala, ay nagtanong, ano po ang regalo? Bakit po ako? Si Liwayway, ngumiti ng may lihim na kaalaman. Isang mahiwagang kit para sa pagpapakintab ng sapatos. Hindi lang basta kit Boyet. Ito ay magbibigay daan para ang bawat sapatos na ipapagawa sa iyo ay magmukhang bago, akitin ang mas marami at mas mayayamang kliyente, at sa huli, magbubukas ito ng mas malaking oportunidad para sa iyo at sa iyong pamilya. Si Boyet, sa pagkarinig nito, ay halos hindi makahinga sa pagkamangha. Talaga po, para po sa akin yun. Paano ko po ito pananatilihin? Si Liwayway, iniabot ang isang maliit ngunit magarang kahon na naglalaman ng kit. Pangalagaan mo ito Boyet, gamitin mo ito ng may puso at hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapakinabangan ng iba. Tumango si Boyet, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at determinasyon. Salamat po Liwayway. Pangako, gagamitin ko ito sa mabuti at tutulungan ko ang iba, katulad ng ginawa ninyo para sa akin. Si Liwayway, ngayon ay handa nang umalis, ay ngumiti ng malawak. Nasisiyahan ako Boyet, alagaan mo ang iyong puso at patuloy kang maging mabuti. Hanggang sa muli nating pagkikita. At sa isang kisap mata, ang engkantada ay naglaho, iniwan si Boyet na may hawak na hindi lamang isang mahiwagang regalo kundi isang bagong simula. Sa sandaling iyon, alam ni Boyet na ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Mula nang matanggap ni Boyet ang mahiwagang kit mula kay Liwayway, ang engkantada, nagbago ang lahat sa kanyang buhay bilang tagapakinang ng sapatos. Ang bawat pares ng sapatos na kanyang hinahawakan ay nagiging kasing kinang ng bago, anuman ang kalumaan nito. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa kanyang kakaibang kakayahan ay kumalat sa buong Divisoria.
Isang maalinsangan na hapon, habang abala si Boyet sa pagpapakintab ng sapatos ng isang matandang negosyante, isang grupo ng mga suki ang nagtipon-tipon sa kanyang pwesto, nag-uusap-usap habang hinihintay ang kanilang tiyempo. Aba Boyet, nakakabilib talaga yung ginagawa mo. Tignan mo nga naman, parang bago ulit ang sapatos ko, papuri ng isang matandang babae, masayang pinagmamasdan ang kanyang mga sapatos na tila bagong bili. Totoo nga ang sabi-sabi, dagdag ng isa pang lalaki, isang empleyado sa isang kalapit na opisina. Dito na ako palagi magpapakinang ng sapatos. Wala nang iba pa. Sa gitna ng mga papuri, isang mayamang negosyante ang lumapit, dala ang kanyang mamahaling sapatos na may bahid ng putik at alikabok. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyo Boyet. Sabi nila'y mahusay ka raw na gawing parang bago ang mga lumang sapatos. Tingnan natin kung totoo. Ngumiti si Boyet, tiwala sa kapangyarihan ng mahiwagang kit na bigay ni Liwayway. Maingat niyang inilapag ang sapatos ng negosyante sa kanyang munting mesa at sinimulang linisin ito gamit ang mga espesyal na gamit mula sa kit. Unti-unting naglaho ang mga mantsa at bumalik ang dating kinang ng sapatos. Habang pinanunood ng negosyante ang proseso, unti-unting lumuwag ang kanyang mukha na dati-rati seryoso at may pag-aalinlangan. Impresibo, sambit niya nang makita ang resulta. Parang bago na nga. Magkano ang bayad? Hindi po kalakihan sir, pero siguradong sulit naman ang bayad niyo, sagot ni Boyet, habang iniaabot ang sapatos sa negosyante. Pagkatanggap ng sapatos, hindi na napigilan ng negosyante ang mapangiti. Hindi lang sulit Boyet, sulit na sulit ito. Asahan mong babalik ako at magre-rekomenda pa ng iba. Bawat papuri ay nagpapaalala sa kanya na ang tunay na halaga ng kanyang trabaho ay nasa pagbibigay ng kasiyahan at kaginhawaan sa mga tao. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Boyet ang hilera ng mga kinang na sapatos at ang mga ngiti ng kanyang mga kliyente, ramdam niya ang malalim na kasiyahan at kapayapaan. Sa kanyang munting paraan, nakagagawa siya ng pagbabago, hindi lamang sa mga sapatos kundi pati na rin sa mga buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang patuloy na umaani ng papuri at dumarami ang kliyente ni Boyet, hindi maiwasang mapansin ng ibang mga tagapakinang sa paligid ang kanyang biglaang pag-angat. Sa isang maliit na kanto kung saan madalas magtipon ang mga tagapakinang, usap-usapan na si Boyet. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagtipon ang ilang mas nakatatandang nagsushine. Si Mang Rodel, ang pinakamatagal ng tagapakinang sa lugar, ang unang nagbukas ng usapan. Napansin niyo ba yung batang yun, si Boyet? Bigla na lang sumikat dahil daw sa husay niyang magpakintab ng sapatos. Pero teka, hindi kaya may kakaiba siyang ginagamit, tanong niya. Ang tono ay halo ng pagdududa at hindi maitagong inggit. Si Aling Marta, isa ring veterano sa kanilang hanay ay sumagot, oo nga Rodel. Ako mismo, nakita ko kung paano niya pinakintab yung sapatos na halos pambasura na. Sa isang saglit, parang bago ulit. Hindi kaya may itinatagong sikreto ang batang yun. Tama ka Marta. At alam nyo, hindi natural yan. Baka may kalokohan siya. Dapat nating malaman para patas naman sa atin na matagal nang nagpapakapagod dito, dagdag pa ni Mang Rodel, na ngayon ay nakikitaan na ng pagtatampo sa boses. Sumali sa usapan si Kuya Bert, kilala sa pagiging maingat sa kanyang mga salita. Mga kaibigan, baka naman may natutunan lang yung bata na bago sa atin. Hindi ba dapat matuwa tayo na umuunlad ang isa sa atin? Umuunlad, o umiikot ang pandaraya niya? Bert, balik tanong ni Mang Rodel, ang mga kilay ay magkasalubong sa pagtataka. Hindi kaya dapat nating alamin kung ano yung gamit niya. Baka illegal yan o labag sa ating pamantayan. Napabuntong hininga si Kuya Bert, siguro nga, para walang gulo, mas mabuti kung malaman natin ang totoo. Pero, kausapin natin si Boyet sa maayos na paraan. Walang akusahan hanggat hindi natin alam ang buong kwento. Nagkasundo ang grupo na si Mang Rodel at Aling Marta ang kakausap kay Boyet kinabukasan. Gabi na nang matapos ang kanilang pag-uusap, ang bawat isa'y may halong pag-aalala at kuryosidad sa kung ano ang maaaring matuklasan. Kinabukasan, sa oras ng pagpapahinga ni Boyet, lumapit sa kanya sina Mang Rodel at Aling Marta. Sa kanilang mga mata, bakas ang halo-halong emosyon, pag-aalala, pagtataka, at ang hindi maitagong pangamba. Boyet anak, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol ito sa ginagamit mong pangkinang sa sapatos, panimula ni Mang Rodel, pilit itinatago ang kanyang pag-aalinlangan. Si Boyet, na walang kaalam-alam sa mga hinala, tumugon ng may pagtataka,
Opo, Mang Rodel. Ano po ba ang gusto ninyong malaman? Nabalitaan namin na kakaiba ang epekto ng pangkinang mo, Boyet. Saan mo ba ito nakuha? May halong kakaiba ba ito? Direktang tanong ni Aling Marta. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Boyet, nag-aalangan kung paano ipapaliwanag ang tungkol sa mahiwagang kit na galing kay Liwayway. Sa isang banda, nais niyang panatilihin ang lihim na ito bilang pasasalamat sa Encantada. Ngunit sa kabilang banda, ayaw niyang magkaroon ng hidwaan sa mga kapwa niya tagapakinang. Mang Rodel, Aling Marta, wala pong halong kakaiba. Natutunan ko lang po ito, simula ni Boyet, pilit pinapanatili ang mahinahon at tapat na aura. Ang tensyon sa pagitan nila ay kapansin-pansin, habang pinag-uusapan nila ang mga detalye ng kit, na walang nabanggit na mahika o engkantada, na nagdudulot ng hindi inaasahang kagandahan at kinang sa bawat sapatos na kanyang hawakan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, halata ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mang Rodel at Aling Marta. Bagaman sinikap ni Boyet na panatilihing bukas at tapat ang kanyang mga paliwanag, hindi niya maiwasan ang mag-alala sa maaaring epekto ng mga hinala sa kanyang reputasyon. Mukhang simple lang naman ang proseso mo, Boyet, pero bakit kakaiba ang epekto ng iyong pangkinang kumpara sa amin? Tanong ni Aling Marta. Ang kanyang tono ay puno ng kuryosidad na may halong pagdududa. Siguro po dahil sa ilang teknik na natutunan ko sa paglipas ng mga taon. Pati na rin ang pagsisikap kong palaging matutunan ang pinakamahusay na paraan para sa pagpapakintab, tugon ni Boyet, pilit na ipinapakita ang kanyang sinseridad at ang hangarin na wala siyang itinatagong anuman. Napansin ni Kuya Bert, na nakikinig lamang sa kanilang usapan, ang tensyon at nagpas siyang magsalita. Alam nyo, baka naman talagang mahusay lang si Boyet. Nakita natin ang kanyang dedikasyon simula pa lang. Baka yun ang dahilan kung bakit kakaiba ang kinang ng mga sapatos na kanyang ginagawa. Tumango si Mang Rodel, ngunit bakas pa rin ang hindi niya pagkakumbinsi. Siguro nga, pero mabuti na rin ang maging sigurado. Boyet, walang personalan ito, gusto lang namin na pantay-pantay ang laban para sa lahat ng tagapakinang dito. Tumugon si Boyet ng may pangunawa, naiintindihan ko po, Mang Rodel. Sa paglipas ng mga araw, lumaganap ang balita tungkol sa kahusayan ni Boyet sa pagpapakintab ng sapatos. Maraming mga nagsushine ang nagsimulang mapansin ang pagdagsa ng mga kliyente kay Boyet. Isa sa kanila si Mang Ernesto, isang veteranong tagapakinang na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang bilis at kahusayan. Isang hapon, nilapitan ni Mang Ernesto si Boyet habang inaayos nito ang kanyang mga gamit. Ang mukha ni Mang Ernesto ay seryoso at tila ba may itinatagong hamon. Boyet, bata, narinig ko ang mga papuri sa'yo. Napakagaling mo raw magbalik ng kinang sa mga lumang sapatos, sabi ni Mang Ernesto, subalit may bahid ng pagdududa sa kanyang tono. Ngunit gusto kong makita kung paano mo ito ginagawa sa isang patas na laban. Hinahamon kita, Boyet, sino sa atin ang makakapagpakintab ng pinakamaraming sapatos sa loob ng isang oras? Nagulat si Boyet sa biglaang hamon ngunit hindi siya nagpakita ng takot o pag-aalinlangan. Tinatanggap ko po ang hamon ninyo, Mang Ernesto. Gagawin ko po ang makakaya ko. Mabuti, sagot ni Mang Ernesto na may ngiting pumapailan lang sa kanyang mukha. Bukas, dito mismo, ihanda mo ang sarili mo. Kinabukasan, nagtipon ng maraming tao sa lugar ng Patimpalak. Ang balita tungkol sa hamon ay kumalat na sa buong paligid, at lahat ay sabik na makita kung sino sa kanila ang magwawagi. Handa ka na ba, Boyet? Tanong ni Mang Ernesto, habang inihahanda ang kanyang mga gamit sa pagpapakintab. Handa na po, Mang Ernesto, matatag na sagot ni Boyet, pilit itinatago ang kanyang nerbiyos. Nagsimula ang Patimpalak, at kapwa sila nagtrabaho ng mabilis at maingat. Ang bawat kilos ni Boyet ay pinagmamasdan ng madla. Marami sa kanila ang bumilib sa kinang ng sapatos na napapakintab ni Boyet, na tila ba'y may mahiwagang hawak ang binata sa bawat pares ng sapatos na kanyang ginagawa. Habang papalapit ang huling minuto, pareho silang nagpapakitang gilas sa kanilang gawain. Si Mang Ernesto, sa kanyang matagal na karanasan, ay mabilis at metikuloso, samantalang si Boyet, sa tulong ng kanyang kasanayan at sakit na bigay ng Encantada, ay nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kinang at bagong buhay sa mga lumang sapatos. Nang matapos ang isang oras, parehong hingal at pagod ang dalawa. Binilang ang mga sapatos na kanilang napakinang, at lumabas na mas marami ang nagawa ni Boyet. Nanlulumo si Mang Ernesto, hindi makapaniwala sa kanyang nakita.
Paano mo nagawa yun, Boyet? Tanong niya. Ang tono ay halo ng pagkamangha at pagkatalo. Sa tulong po ng pagsisikap at tiyaga, Mang Ernesto. Salamat po sa paghamon, marami po akong natutunan sa inyo, sagot ni Boyet, nagpapakita ng respeto at pagpapakumbaba. Ang madla, na saksi sa lahat, ay nagpalakpakan sa kanilang pagtatapos. Bagamat si Boyet ang nanalo, pareho silang hinangaan sa kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho. Mula noon, nabawasan ang pagdududa sa kakayahan ni Boyet. Siya ay kinilala hindi lamang bilang isang mahusay na tagapakinang kundi bilang isang patas at marangal na kalaban. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagdala ng tagumpay kay Boyet kundi pati na rin respeto mula sa kanyang mga kapwa tagapakinang. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang kita mula sa pagpapakintab ng sapatos, napagtanto ni Boyet na panahon na para magkaroon siya ng mas maayos na tirahan. Mula sa pagtulog sa lumang sinehan, nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang makakuha ng isang maliit na apartment malapit sa kanyang pwesto sa Divisoria. Ito ay isang malaking hakbang para kay Boyet, na matagal nang nananabik sa kaunting seguridad at pribadong espasyo. Isang araw, habang pinagmamasdan niya ang kanyang bagong tirahan, napagtanto niyang kaya na niyang magtayo ng sarili niyang pwesto. Ang ideya ng pagkakaroon ng isang maliit na pwesto ng pagpapakintab at pagkukumpuni ng sapatos ay matagal na niyang pinapangarap. Isa sa kanyang mga suki, si Mr. De La Cruz, isang negosyante sa lokal na palengke, ang lumapit sa kanya isang umaga. Boyet, nakikita ko na marami ka ng suki. Bakit hindi ka magbukas ng sarili mong pwesto? Sa tingin ko, magiging maganda yan para sa iyong negosyo, suhestyon ni Mr. De La Cruz habang iniaabot ang kanyang pares ng sapatos para mapakintab. Meron po akong iniisip na ganoon, Mr. De La Cruz. Naghahanap na po ako ng maganda pwesto, tugon ni Boyet, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Mabuti yan. Kung gusto mo, may kakilala akong nagpapaupa ng isang maliit na espasyo malapit dito. Tamang-tama para sa negosyo mo, alok ni Mr. De La Cruz. Lubos ang pasasalamat ni Boyet. Talaga po, pwede po bang malaman kung saan at magkano ang renta? Gusto ko pong tignan agad. Nag-ayos sila ng isang pagkikita upang tingnan ang lugar. Nang makarating sila, nakita ni Boyet ang isang maliit ngunit sapat na espasyo sa isang mataong kalye. Bagamat kailangan ng kaunting ayos, nakita ni Boyet ang potensyal nito. Mukhang maganda po itong lugar, Mr. De La Cruz. Salamat po sa pagtulong, sabi ni Boyet. Ang kanyang isipan ay puno na ng mga plano kung paano niya aayusin ang kanyang pwesto. Walang ano-ano, isang linggo ang lumipas at naisaayos na ni Boyet ang lahat para sa pagbubukas ng kanyang pwesto. Inimbitahan niya ang kanyang mga suki at mga kaibigan sa maliit na pagdiriwang ng pagbubukas. Sa araw ng pagbubukas, marami ang dumalo para suportahan si Boyet. Ang kanyang bagong shop ay hindi lamang lugar para sa shoe shine at pagkukumpuni ng sapatos, kundi naging simbolo rin ito ng kanyang pagsisikap at tagumpay. Hindi ko maipaliwanag ang pasasalamat ko sa inyong lahat, sambit ni Boyet habang nagpapasalamat sa kanyang mga bisita. Sana po ay patuloy ninyo akong suportahan sa aking munting negosyo. Ang kanyang mga kaibigan, tulad ni Mang Ernesto at Aling Marta, ay kapwa masaya sa tagumpay ni Boyet. Nakikita namin ang iyong pagsusumikap, Boyet. Nararapat lang na magtagumpay ka, sabi ni Aling Marta, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Habang tumatagal ang araw, nadama ni Boyet ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan at ang tamis ng kanyang mga nakamit. Ang pagbubukas ng kanyang shop ay hindi lamang katuparan ng isang pangarap, kundi patunay na ang pagsisikap at kabutihan ay nagbubunga ng magagandang bagay. Sa kanyang bagong pwesto, si Boyet ay hindi lamang nakapagbigay ng serbisyong pagpapakintab ng sapatos, ngunit nagsimula na ring mag-alok ng mga serbisyo sa pagkukumpuni. Ang mga lumang sapatos na tila hindi na magagamit ay nagiging bago sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang maliit na espasyo ay puno ng buhay at aktibidad, at si Boyet ay naging isang kilalang figure hindi lamang sa kanyang craft kundi pati na rin sa kanyang pamayanan. Isang hapon, habang abala si Boyet sa pag-aayos ng isang pares ng sapatos na may punit sa gilid, pumasok si Mang Tomas, isa sa kanyang mga regular na customer. Mukhang maganda ang takbo ng iyong negosyo, Boyet, bati ni Mang Tomas habang ipinapaayos ang kanyang lumang sapatos. Talagang malaki ang ipinagbago mula noong una kitang nakita sa kalye. Opo, Mang Tomas. Salamat po sa inyong patuloy na suporta, tugon ni Boyet, habang maingat na tinatahi ang sapatos. Ang lahat po ng ito,
Hindi mangyayari kung wala ang tiwala at suporta mula sa inyo at sa iba pang suki. Hindi lang naman kaming mga suki mo ang dahilan, Boyet. Ang sipag at dedikasyon mo ang tunay na dahilan ng iyong tagumpay, sagot ni Mang Tomas. Ang mga mata ay sumasalamin sa paghanga at respeto. Sa pagitan ng pag-uusap, pumasok si Aling Maria, dala ang kanyang anak na lalaki na may bitbit na pares ng sapatos na sira ang swelo. Boyet, pwede bang paayos ito? Bigay ito ng ate niya, at nakakahinayang naman kung hindi magagamit ng bunso ko. Pakiusap ni Aling Maria, inilapag ang sira-sirang sapatos sa counter. Opo Aling Maria, aayusin ko po ito agad. Huwag po kayong mag-alala, sagot ni Boyet, na ngayon ay nakangiti sa ina at anak. Bibigyan ko po ng bagong buhay ang sapatos na ito. Habang abala si Boyet sa pagkukumpuni, patuloy ang pagdating ng mga customer. Bawat isa ay may sariling kwento at pangangailangan. Ang kanyang shop ay naging isang lugar ng komunidad, kung saan ang mga tao ay hindi lamang nagpapagawa ng kanilang sapatos kundi nagbabahagi rin ng kanilang mga kwento at buhay. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Boyet ang hanay ng mga napakinang at naayos na sapatos, naramdaman niya ang isang malalim na kasiyahan. Ang kanyang munting shop ay hindi lamang isang pinagkukunan ng kanyang kabuhayan kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang komunidad. Sa pagtatapos ng araw, habang isinasara ni Boyet ang kanyang shop, isang malalim na pasasalamat ang umapaw sa kanyang puso. Salamat sa lahat ng pagkakataon, bulong niya sa sarili, habang inilalapat ang huling padlock. Sa bawat araw na dumadaan, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon na patuloy na maglingkod at magbigay inspirasyon sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng kanyang sining at dedikasyon. Sa kabila ng kanyang lumalagong negosyo, hindi nalimutan ni Boyet ang mga araw na siya'y isa lamang batang lansangan, walang muwang at walang kasiguraduhan sa buhay. Dahil dito, naisipan niyang maglaan ng oras para turuan ng ibang mga batang lansangan ng kanyang natutunan sa pagpapakintab at pagkukumpuni ng sapatos, bilang paraan ng pagbabalik sa komunidad na tumulong sa kanya upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Isang hapon, matapos ang isang abalang araw sa shop, tinipon ni Boyet ang 5 bata sa likod ng kanyang shop kung saan siya nag-set up ng maliit na workshop para sa pagtuturo. Siya'y naghanda ng ilang lumang sapatos at mga kagamitan para sa pagkukumpuni. Mga bata, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbalik ng buhay sa mga lumang sapatos. Hindi lang ito trabaho, kundi sining din, panimulang sabi ni Boyet, habang ipinapakita ang kanyang mga kagamitan, martilyo, pandikit, sinulid, at karayom. Si Toto, isang batang lansangan na madalas makitang palakad-lakad sa paligid ng Divisoria, ang unang nagpakita ng interes. Kuya Boyet, paano po ba magsimula? Ano po ba ang unang hakbang? Ngumiti si Boyet at kinuha ang isang pares ng sapatos na may sira sa gilid. Una, kailangan nating linisin mabuti ang sapatos. Hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob. Tignan nyo itong sapatos, madumi at sira-sira. Pagkatapos nating linisin, aayusin natin ang mga sira nito. Habang ipinapaliwanag ni Boyet ang proseso, kitang-kita sa mga mata ng mga bata ang kanilang pagkamangha at interes. Isa-isa silang naglapitan sa mesa upang mas makita ang ginagawa ni Boyet. Kuya, paano kung hindi na kaya ng pandikit? Anong dapat gawin? Tanong ni Ana, isang batang babae na madalas tumulong sa paglilinis sa mga kalapit na tindahan. Magandang tanong yan, Ana. Kung hindi na kaya ng pandikit, maaari tayong gumamit ng tahi. Halimbawa, sa sapatos na ito, paliwanag ni Boyet habang ipinapakita ang tamang paraan ng pagtahi sa sapatos. Mahalagang matuto tayong magdesisyon base sa kalagayan ng sapatos. Habang abala sa pagtuturo, napansin ni Boyet ang pagbabago sa aura ng mga bata. Mula sa pagiging walang direksyon at pag-aalala sa kalye, ngayon ay puno sila ng pag-asa at sigla sa bagong kasanayan na maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa kanila. Kuya Boyet, salamat po sa pagtuturo sa amin. Parang nakakita ako ng bagong pangarap dahil sa inyo, sabi ni Toto, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at inspirasyon. Tandaan nyo, hindi lang ito tungkol sa pagkukumpuni ng sapatos. Tungkol ito sa pagkukumpuni ng ating buhay. Bawat sapatos na inyong aayusin ay simbolo ng pagkakataong mabago ang inyong kinabukasan, panghuling sabi ni Boyet, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan sa pagtulong sa mga batang tulad niya noon. Habang lumulubog ang araw, ang mga bata, bagamat pagod, ay umuwi na may bagong natutunan at bagong pag-asa sa kanilang mga puso.
Ang workshop na ito ay naging regular na gawain, hindi lamang para sa pagtuturo ng kasanayan kundi bilang isang pagkakataon para sa mga bata na maramdaman ang halaga ng komunidad at suporta. Sa paglipas ng mga araw, ang kabaitan at pagiging mapagbigay ni Boyet ay hindi lamang nakilala sa kanyang workshop kundi maging sa buong komunidad. Ang balita tungkol sa kanyang mga gawain sa pagtuturo sa mga batang lansangan at ang kanyang natatanging serbisyo sa pagkukumpuni ng sapatos ay kumalat sa buong lugar, na nagdulot ng mas malawak na suporta mula sa mga tao. Isang hapon, habang maagang nag-aayos si Boyet sa kanyang pwesto, isang lokal na mamamahayag mula sa isang maliit na dyaryo ang bumisita upang siya'y interviewin. Ang mamamahayag, si Miss Salazar, ay kilala sa pagtuklas at pagpapalaganap ng mga positibong kwento sa komunidad. Magandang hapon, Boyet. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga gawain at gusto kong ibahagi ang iyong kwento sa aming mga readers, panimula ni Miss Salazar, habang inihahanda ang kanyang recorder at mga tala. Magandang hapon din po, Miss Salazar. Natutuwa po akong makatulong sa pagpapalaganap ng magagandang balita, tugon ni Boyet, na may halong kaba at pananabik. Habang umuusad ang interview, ibinahagi ni Boyet ang kanyang mga karanasan mula sa pagiging isang simpleng batang lansangan hanggang sa pagkakaroon ng sariling negosyo. Inilahad din niya ang kanyang mga pagsisikap sa pagtuturo at pagtulong sa iba pang mga bata na nasa katulad na sitwasyon. Ano ang nagudyok sa iyo na maglaan ng oras at mapagkukunan para turuan ang mga batang lansangan? Tanong ni Miss Salazar. Ang kanyang ballpen ay mabilis na kumikilos sa papel. Sa totoo lang po, nakikita ko ang aking sarili sa kanila. Alam ko ang pakiramdam ng walang inaasahan. Kung may magagawa ako para magbigay ng kaunting liwanag sa kanilang buhay, bakit hindi ko gagawin? Paliwanag ni Boyet. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at determinasyon. Kamangha-mangha, sambit ni Miss Salazar, ang kanyang mata ay kumikislap sa paghanga. Sa iyong mga ginagawa, hindi lamang sapatos ang iyong inaayos kundi pati na rin ang buhay ng mga tao. Matapos ang interview, nagpasalamat si Miss Salazar at umalis na may ngiti sa kanyang mga labi. Nang may lathala ang kwento ni Boyet, maraming tao ang dumagsa sa kanyang shop, hindi lamang para magpakumpuni ng sapatos kundi para rin magbigay pugay sa kanyang kabaitan at mag-ambag sa kanyang adhikain. Isang araw, habang abala si Boyet sa pagtanggap ng mga customer, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, bitbit ang isang pares ng lumang sapatos at isang maliit na envelope. Ito po ang sapatos ng aking yumaong asawa. Matagal ko na itong gustong ipaayos bilang alaala sa kanya. Nabasa ko ang iyong kwento at naisip kong walang ibang mas mainam na kamay pa na mag-aalaga nito kundi ang sa iyo, sabi ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay namumugto ngunit may ningning ng pag-asa. Isang karangalan po ang inyong tiwala, at gagawin ko po ang lahat upang maibalik ang sigla ng sapatos na ito, tugon ni Boyet. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at paggalang. Habang ipinagpapatuloy ni Boyet ang kanyang gawain, napuno ang kanyang puso ng kagalakan at kasiyahan, sapagkat alam niyang sa bawat sapatos na kanyang kinukumpuni, isang buhay din ang kanyang natutulungan. Ang pagkilala sa kanyang kabutihan ay hindi lamang nagdala ng dagdag na customer kundi nagpatibay din sa kanyang misyon na maging liwanag at inspirasyon sa kanyang komunidad. Isang umaga, habang abala si Boyet sa pagpapakintab ng sapatos sa kanyang tindahan, isang magarang kotse ang huminto sa harap. Dalawang lalaki na nakasuot ng eleganteng business suit ang bumaba at naglakad papasok sa kanyang shop, ang bawat hakbang ay may dalang kapanabikan. Magandang umaga, ikaw ba si Boyet? Tanong ng isa, na may ngiting nagpapakita ng kanilang seryosong intensyon. Opo, ako nga. Ano po ang maitutulong ko? Tugon ni Boyet, nagtataka sa hindi inaasahang pagbisita. Ako si Mr. Lantin at kasama ko si Mr. Santos. Kami ay mula sa Race Shoes, isang nangungunang tagagawa ng sapatos sa bansa. Pagpapakilala ni Mr. Lantin, sabay abot ng kanyang business card. Kami ay narito ngayon dahil narinig namin ang tungkol sa iyong kahusayan sa pagpapakintab ng sapatos. Nais naming imbitahan ka na maging opisyal na tagapakinang ng aming mga produkto, dagdag ni Mr. Santos. Ang kanyang tono ay puno ng respeto at paghanga. Si Boyet ay halos hindi makapaniwala. Talaga po, napakalaking karangalan naman po niyan. Tama ka, Boyet. At hindi lamang yan, magkakaroon ka ng sariling espasyo sa aming pagawaan para sa iyong trabaho, at makakatanggap ka ng malaking sahod, na higit pa sa karaniwang kikitain sa ganitong uri ng gawain, paliwanag ni Mr. Lantin. Si Boyet, bagaman nasa sabik, ay nag-isip ng mabuti bago magsalita,
Napakagandang oportunidad po nito, pero paano naman po ang aking maliit na shop dito? Kami ay magbibigay ng suporta upang hindi maapektuhan ang operasyon ng iyong shop. Isang tao mula sa aming kumpanya ang magiging tulay para dito, at tutulungan ka namin sa pag-manage kung kinakailangan, tugon ni Mr. Santos, na tila alam na ang mga posibleng alalahanin ni Boyet. Matapos ang ilang minutong pag-iisip, nagpasya si Boyet. Sa tingin ko po ay handa akong tanggapin ang hamong ito. Ito ay isang magandang pagkakataon hindi lamang para sa akin kundi pati na rin para sa paglago ng aking negosyo. Magaling, sabi ni Mr. Lantin, halatang natuwa sa desisyon ni Boyet. Inaasahan namin ang iyong pagiging bahagi ng aming team. Magtakda tayo ng isang pagpupulong sa aming opisina para pag-usapan ang mga detalye at formal na pagpirma ng kontrata. Sa pag-alis ng dalawang lalaki, si Boyet ay naiwan na puno ng pag-asa at determinasyon. Bagamat alam niyang ito ay magiging isang malaking responsibilidad, nakita niya ito bilang isang hakbang patungo sa mas malaking mga pagkakataon sa hinaharap. Ang pagkilala sa kanyang galing ay hindi lamang isang pag-angat sa kanyang karera, kundi isang pagkakataon din upang patuloy na magbigay inspirasyon at makatulong sa iba sa pamamagitan ng kanyang sining at dedikasyon. Sa mga sumunod na buwan, ang kasunduan sa pagitan ni Boyet at ng Race Shoes ay nagbunga ng hindi inaasahang tagumpay para sa parehong partido. Dahil sa kanyang pambihirang husay sa pagpapakintab ng sapatos, ang mga produkto ng Race Shoes ay mas lalong naging kilala at hinahangad sa merkado. Ang kalidad at kinang ng bawat sapatos na lumalabas sa kanilang pabrika, na may pirma ni Boyet, ay nagbigay sa brand ng isang natatanging reputasyon sa industriya ng sapatos. Isang hapon, habang abala si Boyet sa kanyang bagong espasyo sa paggawaan ng Race Shoes, dumating si Mr. Lantin para sa kanilang regular na pagpupulong. Nakangiti ito at may dalang magandang balita. Boyet, gusto kong malaman mo na simula nang ikaw ang naging bahagi ng aming team, tumaas ng halos 50% ang aming benta, masayang ibinahagi ni Mr. Lantin. Ang feedback mula sa aming mga customer ay lubos na positibo, at marami ang bumabalik dahil sa kalidad ng sapatos na kanilang nabibili. Masaya po akong marinig yan, sir. Ipinagmamalaki ko po na maging bahagi ng Race Shoes, tugon ni Boyet, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Hindi lamang yan, Boyet, dahil sa iyong kontribusyon, nagpasya ang board na palawakin pa ang iyong espasyo sa Divisoria. Bibigyan ka namin ng karagdagang pondo para makabili ng mas maraming kagamitan at makapag-hire ng dagdag na tauhan, dagdag ni Mr. Lantin. Si Boyet, labis ang tuwa sa balitang ito, ay hindi makapaniwala sa magandang pagkakataon na ito. Talaga po, napakalaking tulong po niyan para sa pagpapalawak ng aking negosyo. Maraming salamat po. Sa mga sumunod na linggo, ang shop ni Boyet sa Divisoria ay sumailalim sa malawakang pagpapaayos. Pinaganda ang harapan ng shop, nadagdagan ang mga upuan para sa mga customer, at nagdagdag siya ng bagong linya ng mga serbisyo, kabilang ang custom-made services para sa mga espesyal na okasyon. Dahil sa mga pagbabago, mas lalo pang dumami ang kanyang mga suki. Hindi lamang mga karaniwang customer ang nagpupunta sa kanyang shop kundi pati na rin mga kilalang personalidad sa lipunan na naghahanap ng pinakamahusay na pagpapakintab at pag-aalaga para sa kanilang mga mamahaling sapatos. Paano po kayo nagsimula, Papa? Tanong ng kanyang panganay na si Miguel, na laging interesado sa mga kwento ng kanyang ama. Napangiti si Boyet, nagsimula ako bilang tagapakinang ng sapatos sa kalye. Walang tahanan, walang kasiguruhan sa buhay. Pero hindi ko sinukuan ang pangarap ko. Nagsumikap ako at naniwala sa kabutihan ng bawat tao na nakilala ko. Paano po kayo naging parte ng Race Shoes? Dagdag na tanong ni Lila, ang bunsong anak na laging puno ng kuryosidad. Iyon ay isang mahabang kwento. Pero sa madaling salita, dahil sa aking sipag at sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, napansin ng malaking kumpanya ang aking husay sa pagpapakintab ng sapatos. Binigyan nila ako ng pagkakataon, at hindi ko iyon pinalampas, paliwanag ni Boyet. Nakikinig si Maria, ngumiti siya at idinagdag, ang iyong ama, mga anak, ay buhay na patunay na may magandang naidudulot ang pagsisikap at kabutihan. Hindi lang niya binago ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng marami sa ating kapwa. Oo, at bilang isang shareholder ngayon sa Race Shoes, patuloy kong ibinabahagi ang aking kaalaman at nagbibigay inspirasyon sa iba na hindi hadlang ang kahirapan para abutin ang mga pangarap, sabi ni Boyet, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa langit na puno ng mga bituin. Isa kang inspirasyon, Papa, sabi ni Miguel,
Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghanga. Papa, gusto ko rin maging katulad mo paglaki ko, sambit ni Lila, na mahigpit na yamakap sa kanyang ama. Habang magkakayakap ang pamilya sa ilalim ng mabituan na langit, nadama ni Boyet ang kahalagahan ng bawat pagsubok at tagumpay sa kanyang buhay. Siya ay naging tulay para sa mga pangarap hindi lamang ng kanyang pamilya kundi pati na rin para sa mga batang nangangarap sa mga lansangan. Ang kwento ni Boyet ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na simula, ang liwanag ay maaaring matagpuan sa pagpupursigi, pagmamahal, at pagtulong sa kapwa. Ang kanyang buhay, na puno ng pag-asa at inspirasyon, ay patuloy na magsisilbing halimbawa sa lahat, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay sa buhay.